أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Kami ay lubos na nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakataong muli tayong magsama-sama sa isang makabuluhang paglalakbay ng kaalaman ngayong banal na buwan ng Ramadan. Hilingin natin kay Allah ang kanyang tawfiq at baraka sa bawat aral na ating mapakikinggan at may sasabuhay. Muling nagbabalik ang isa sa mga flagship programs ng Al-Jalis As-Salih The Good Companion Incorporated, ang Golden Goals of Ramadan, at ngayong taon ay hatid namin ang As-Salaf As-Salih Series 2, The Imams of Hadith. Sa seryeng ito, tututukan natin ang buhay, sakripisyo at pamana ng mga dakilang imam ng hadith. Ang mga taong nag-iingat, nagsasaliksik, at nagsakripisyo upang mapanatiling dalisay ang mga salita at gawain ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang seryeng ito ay naglalayong buhayin muli ang pamana ng mga Salaf as-Salih sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga imam ng hadith. Mga haligi ng kaalaman na naging daan upang makarating sa atin ang sunna ng may katapatan at katiyakan. Layunin ng programang ito na palalimin ang ating pag-unawa sa kahalagahan ng hadith sa Islam at sa buhay ng isang Muslim. Ipakilala ang mga imam ng hadith bilang huwaran ng ikhlas, tiyaga at disiplina sa paghahanap ng kaalaman. Hikayatin ang mga kalahok na pahalagahan ang sunna at isabuhay ito sa araw-araw, lalong-lalo na sa buwan ng Ramadan. At panghuli, palakasin ang ugnayang espiritual ng komunidad sa pamamagitan ng sama-samang pagkatuto at pagninilay. Ang programang ito ay hindi lamang serye ng mga lektura, kundi isang paanyaya na kumunek muli sa ugat ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga taong nag-alay ng kanilang buhay para sa katotohanan. Bilang bahagi ng ating layuning palaganapin ang kaalaman, inaanyayahan ang lahat na makilahok sa Reshare and Reflect Contest. Contest Mechanics. Una, ibahagi sa iyong Facebook page timeline ang episode na inyong napanood. Pangalawa, siguraduhing nakaset sa public ang inyong post. Pangatlo, magbigay o maglagay ng maikling pagninilay o aral na inyong natutunan mula sa episode. Pang-apat, gumamit ng hashtag Al-Jalis As-Salih, hashtag GGR2026, hashtag Imams of Hadith. Pang-lima, kailangang maibahagi ang post sa mismong araw ng live episode. Pang-anim, ang may pinakamahusay na pagninilay o aral ay makatatanggap ng mobile load. At bilang panghuli, may pagkakataong manalo ng grand prize ang mga nakapagbahagi ng lahat ng episodes
hanggang sa huling araw ng Ramadan. Sa oras na ito, lilipat na tayo sa ating lecture proper. Siguraduhin na nakahanda na ang inyong mga papel at ballpen para sa pag-note-taking. Mayroon tayong mga itinilagang individual mula sa aming mga facilitator upang mag-note-taking na makikita sa inyong screen upang matulungan kayo sa pag-record ng mga mahalagang impormasyon. Makinig po tayo sa ating itinilaga na tagapagsalita sa episode na ito. Sheikh Abdullah Pundogar na tatalakay sa paksang Imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Falyatafaddal, ya Sheikh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Una sa lahat ay Ramadan Mubarak sa lahat. Hinihiling natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na makasama tayo sa taong makukuha nila ang katimpala, pag-aayuda at pagtatayo na mga sala sa buwan ng Ramadan. Sa mga oras na ito, insyaAllah, ay mapag-aaralan natin ang mga pagkatao, mga pangalan ng ating mga imam at sisikapin natin sa abot ng ating kakayahan na mabigyan ng kaunting mga paliwanag patungkol sa buhay ng ating mga imam para makilala naman natin kung sino ang ating mga imam, para naman magkaroon tayo ng idea kung gaano sila nagsumikap para sa ating relihiyon, para naman malaman natin ang mga naiambag nila sa ating relihiyong Islam. At sikapin natin sa abot ng ating makakaya na mayroon din naman tayong magawa para sa ating relihiyon. Sa mga episode na to, alhamdulillah, ang ating matatalakay ay mga ashab ahlul hadith. At ang pinakauna na dito ay ang matatalakay natin sa araw na to na si Imam al-Bukhari. Sabi nga ng mga iba, patungkol dito sa mga ashabul hadith na to, lalo na itong anim na to, kapilang sa pinakamaganda ang pagkakaayos, pinakamataas ang kalidad ng pagkakasulat, pinakamaraming tama, pinakakaunti ang pagkakamali, pinakamalawak ang pakinabang, pinakamalaki ang biyaya, pinakamadaling gamitin, at katanggap-tanggap sa lahat, sa mga sumang-ayon man o sumanuhat, at pinakamataas na katayuan sa mga tao ay ang Sahih ni Imam al-Bukhari, kasunod ang Sahih ni Imam Muslim, pagkatapos ay ang mga sunan, ashabus sunan na sina Abu Dawud, si Jami' al-Tirmidhi, ang sunan na sinulat din ni An-Nasa'i at sunan ni Ibn Majah. At sumusunod naman dito sa mga to ay yung kay Imam Ahmad, at Muwatta ni Imam Malik, at yan yung mga tao na insyaAllah ay mabibigyan natin ng mga paliwanag at kaunting talakayan. Una, sa mga mababanggit natin at may papaliwanag natin ay patungkol kay Imam al-Bukhari. Ano nga ba ang totoong pangalan ni Imam al-Bukhari? Ang totoong pangalan o ang kumpletong pangalan ni Imam al-Bukhari, huwa Abu Abdillah
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة بواسط هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردisbah al-Ju'fi al-Bukhari. Ang Bukhari, Uzbekistan nata ngayon. Wulida bi Bukhara. Ipinanganak si Imam al-Bukhari sa Bukhara fi Shawwal sanat 194. Ipinanganak siya sa buwan ng Shawwal sa taong 194 sa Hijrah. Sa buwan ng Shawwal. Ang Shawwal ay pagkatapos ng Ramadan. So doon ipinanganak si Imam al-Bukhari. Si Imam al-Bukhari, bata pa lamang si Imam al-Bukhari. Gaya ng nabanggit ni Imam al-Zahabi sa kanyang libro, na nung maliit pa lamang si Imam al-Bukhari ay nabulag siya. Nabulag ang kanyang mga mata. At minsan ay nakita ng kanyang ina sa kanyang panaginip ang Nabiyullah Ibrahim a.s. At sinabi niya sa ina ni Imam Bukhari, "O babae, ibinalik ng Allah ang paningin ng iyong anak dahil sa dami ng iyong pag-iyak o paghiling para sa kanya." At nang magising nga itong kanyang ina, ay dali-dali siyang pumunta kay Imam Bukhari sa kanyang anak, at nakita niya nga itong kanyang anak na nakakita na. So yun yung isa sa mga nabanggit sa nung bata pa lamang si Imam al-Bukhari. Si Imam al-Bukhari, bata pa lamang ay nag-umpisa na sa pagsasaliksik ng kaalaman. Bata pa lamang ay nag-uumpisa na sa kanyang pagsasaulo sa mga hadith at sa Quran. Sinabi ni Muhammad ibn Abi Hatim, tinanong ko si Abu Abdullah, si Imam Bukhari, paano nagsimula ang iyong paglalakbay sa kaalaman? Sinabi ni Imam al-Bukhari, binigyan ako ng ilham ng Allah. Binigyan ako ng inspirasyon ng Allah na magsaulo ng hadith noong ako ay nasa paaralan pa lamang. Tinanong ko, sinabi ng rawi si Muhammad ibn Abi Hatim, ilang taon ka noon? Sumagot naman si Imam al-Bukhari, 10 taon o mas bata pa. So batang-bata pa lamang itong si Imam al-Bukhari ay nagumpisa na siya sa pagsasaliksik ng kaalaman at sa pagsasaulo ng mga hadith. Pagkatapos, sinabi ni Imam al-Bukhari, pagkatapos umalis ako sa paaralan paglampas ng 10 taon at nagsimula akong dumalo sa mga pagtuturo ni Ad-Dakhili at iba pa. Sa mga imam na, nag-umpisa na siya umupo sa mga imam at kumuha ng mga hadith sa mga iba't ibang imam. At may isang kwento nga na naganap sa pagitan ni Imam Bukhari at ng kanyang guro na si Ad-Dakhili. Isang araw, habang nagbabasa si Ad-Dakhili sa mga tao, sinabi niya yung hadith, sinabi niya yung isnad, kasi sa panahon nila, ang binabanggit ay yung chain of narrations. Doon nakikita kung gaano ka-correct yung hadith na yan. Binabanggit kung kanino mo narinig yung hadith at kanino niya rin narinig hanggang dumating sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So isang araw, nagbabasa ng hadith itong si Ad-Dakhili na ustad ni Imam al-Bukhari. Sinabi niya na si Sufyan mula kay Abu As-Subayr mula kay Ibrahim. Sinabi ni Bukhari, katotohanan na si Abu Zubair ay hindi nagsalaysay mula kay Ibrahim. Ang ibig sabihin ay nagkamali ang kanyang mudarris, ang kanyang ustad na si Ad-Dakhili. Sinabi niya na si Abu Zubair ay hindi nagsalaysay mula kay Ibrahim. Sinabi ni Imam al-Bukhari, pinagalitan niya ako. Ngunit sinabi ko sa kanya, sinabi ni Bukhari, tignan po ninyo yung original na libro, yung original na naisulat ninyo. Kaya pumasok siya at tinignan niya ito. Tinignan nga ni Ad-Dakhili yung kanyang naisulat. Pagkatapos ay lumabas siya at tinanong ako, sinabi ni Ad-Dakhili, ano ang tamang pangalan bata? Sinabi naman ni al-Bukhari, siya ay si Az-Zubair ibn Adi mula kay Ibrahim. So saan siya nagkamali? Doon sa sinabi niya na Abu Zubair. Ang sabi ni Imam al-Bukhari, Az-Zubair at hindi Abu Zubair mula kay Ibrahim. Kinuha niya ang panulat mula sa akin, iniwasto ang kanyang libro at sinabi niya na tama ka nga. Na wala ngang naikwento si Abu Zubair
kay Ibrahim. So bata pa lamang itong si Imam al-Bukhari ay nakita na natin kung gaano ka lakas yung kanyang memorya, kung gaano kalakas yung kanyang pagkakasaulo sa mga hadith. Tinanong ni nagkwento si Muhammad ibn Abi Hatim, ilang taong ka noon nung itama mo siya? Sinabi naman ni Imam al-Bukhari, 11 taon pa lamang. 11 years old pa lamang itong si Imam al-Bukhari, nauupo na siya sa mga imam, nakikinig at nagsasaulo, at sa sobrang talas ng kanyang memorya at pagkakasaulo ay nakokoreksyonan niya yung kanyang ustad. At nasabi rin naman ni Imam al-Bukhari, kuntu akhtalifu ila al-fuqaha'i bi marwin wa ana sabiyyun fa idza ji'tu astahi an usallima alayhim faqala li mu'addibun min ahliha kam katabta al-yawm faqultu ithnain wa aradtu bidhalika hadithain فضحك من حضر المجلس فقال شيخ منهم لا تضحكوا فلعله يضحك منكم يوما. At nang magbinata na si Imam al-Bukhari, nagsimula na siyang maglakbay para sa pagsasaliksik naman ng kaalaman. Sinabi niya, dito sa hadith, dito sa nabanggit nating kwento, dan sabi niya na nung ako, sabi niya, ay pumupunta sa mga fuqaha sa Mab, at ako ay sanggol pa lamang, o bata pa lamang, binata pa lamang. At pag ako'y nakapasok sa kanila, astahi an usallima alayhim, hindi ako makasalat dahil nahiya ako, malalaking tao na sila. Faqala li mu'addibun min ahliha, isa sa mga tao doon, sinabi niya, ilan ang naisulat mong hadith? Sinabi ni Imam, 2 hadith. Fadhahika man hadara al-majlis, yung mga nakaupo doon, yung mga dumalo doon at umaten doon, ay natawa doon sa naisulat ni Imam al-Bukhari. Sabi nila, 2 lang palang naisulat ng hadith. Faqala shaykhun minhum, sabi nung isang sheikh sa kanila, sa mga taong yung, huwag niyo siyang tinatawanan. Dahil bata pa lamang, nagsasaliksik na ng kaalaman, nagsasaulo na ng hadith. Fala'allahu yadhaku minkum yawm. Baka darating din ng araw na siya ang tatawa sa inyo. At qaddara Allah wa ma syaa fa'al, naging imam na itong si Imam al-Bukhari. Si Imam al-Bukhari, kanyang sinabi, nang sumapit ako sa 16 years old, 16 na taon, nakabisado ko na ang mga aklat ni Imam Ibn al-Mubarak at ni Waqi'. 16 years old pa lamang itong si Imam al-Bukhari ay nagsasaulo na ng mga libro. Kasama na sa mga naisaulo niya ay itong libro ni Ibn al-Mubarak at ni Waqi'. Pagkatapos, sabi niya, naglakbay ako kasama ang aking ina at ang aking kapatid na si Ahmad patungong Makkah. Nang matapos ko ang Hajj, bumalik ang aking kapatid kasama ang aming ina. Ngunit naiwan ako doon upang magpatuloy sa pag-aaral ng hadith. So, bata pa lamang itong si Imam al-Bukhari, binata pa lamang, ay nung naglakbay na sila sa Makkah, ay nagpaiwan dito si Imam al-Bukhari para kumuha dito ng mga hadith dito sa akhir Makkah. At pagsapit naman ng 18 years old, 18 taong gulang si Imam al-Bukhari, ay nag-umpisa na siya sa pag-aakda ng libro. Nag-umpisa na siyang magsulat ng kanyang sariling libro. Sinabi niya, nung sumapit ako sa 18 years old na, 18 taong gulang, ay inumpisahan ko ang pagsusulat sa mga bagay tungkol sa mga sahaba at mga tabi'un at mga sinabi nila. At sa edad na yon ay isinulat na rin niya ang kanyang libro na At-Tarikh. So may libro si Imam al-Bukhari At-Tarikh na isinulat na niya, napakahabang libro na isinulat niya nung siya ay 18 years old pa lamang. Kasama sa mga katangian ni Imam al-Bukhari, kana ra'san fi zakat, ra'san fil ilm, wa ra'san fil wara, wa ra'san fil ibadah. Napakaganda ng mga katangian nitong si Imam al-Bukhari. Kasama sa kanyang mga katangian ay yung katalinuhan. Patungkol sa katalinuhan, namumuna siya. Hindi lang basta matalino, namumuna rin siya sa pagsasagawa tungkol sa mga kaalaman niya. Namumuna siya sa pagsamba, namumuna siya sa takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasama sa mga kwento patungkol sa kanyang katalinuhan, itong mga nabanggit na kwento, sinabi ng kanyang tagasulat na si Muhammad ibn Abi Hatim, narinig ko sina Hashid ibn Ismail at ang isa pang nagsasabi
na noong si Bukhari ay bata pa, ay sumasama siya sa amin sa mga pagtitipon ng pakikinig ng hadith. Ngunit hindi siya nagsusulat. Sabi niya itong dalawang ito, si Hashim ibn Ismail at isa pa, sabi niya, itong si Bukhari, sumasama sa amin. Dumadalo doon sa mga hadith, sasaliksik ng mga kaalaman at pagsusulat ng hadith. Pero hindi nagsusulat si Imam Bukhari. Hanggang sa lumipas ang maraming araw, lagi namin siyang pinapaalalahanan tungkol dito na magsulat siya, na isulat niya mga narinig niya sa ulo niya. Hanggang sa sinabi ni Imam al-Bukhari, "Innakuma qad akthartuma alayya, fa'rid alayya ma katabtum." Sinabi ni Imam al-Bukhari, masyado na ninyo akong pinupunan, bakit hindi nyo ipakita sa akin ang inyong mga isinulat? Dahil palagi nilang sinasabi kay Imam al-Bukhari, magsulat ka, magsaulo ka. Sabi niya, palagi nyo na lang akong napapansin, bakit hindi nyo na lang sa akin sabihin kung ano yung mga isinulat ninyo? فَأَخْرَجْنَا إِلَيْهِ مَا كَانَ عِنْدَنَا فَزَادَ عَلَى 15,000 حديث. Sinabi ng dalawang ito na inilabas namin ng aming mga tala, yung mga isinulat namin, at umabot sa mahigit 15,000 hadith, 15,000 na hadith. Etong naisulat nila, 15,000 na hadith. Anong ginawa ni Imam al-Bukhari? فَقَرَأَهَا كُلَّهَا عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ. Kaya binasa ni Imam al-Bukhari ang lahat ng ito mula sa kanyang memorya. 15,000 na hadith. Binasa lahat ni Imam al-Bukhari mula sa kanyang memorya. Hanggang sa kami na ang nagwawasto ng aming mga isinusulat base sa kanyang pagkakabisado. So mula nun, tumigil na itong dalawa, si Hashim ibn Ismail at yung kasama niya, at sinabi niya, ay sa kanya na kami nagpapakorek ng aming mga hadith. Pagkatapos ay sinabi ni Imam al-Bukhari, "Atarawna anni akhtalifu hadaran wa udayyi'u ayyami?" Fa'arafna annahu la yataqaddamu ahad. Sinabi ni Imam al-Bukhari, inaakala ba ninyo na sumasama ako sa inyo na walang saysay at sinasayang ko lang ang aking mga araw? So napatunayan naman ni Imam al-Bukhari na hindi niya sinasayang ang kanyang oras dahil yung 50,000 hadith na naisulat nila ay na-memorize ni Imam al-Bukhari. At sinabi nila, doon namin nalaman na walang sino mang makakahigit kay Imam al-Bukhari. At sinabi ni Imam al-Bukhari, kasama sa kanyang mga katalinuhan, sinabi niya, "Ahfadhu 100,000 hadithin sahih wa ahfadhu 200,000 hadithin ghairi sahih." Qala Ibn Khuzaimah, "Ma tahta adimi as-sama'i a'lamu bil hadithi min al-Bukhari." Sinabi ni Imam al-Bukhari, kabisado ko ang 100,000 na hadith na sahih at naisaulo ko rin ang 200,000 na hadith na dhaif, hindi sahih. So 300,000 na hadith ang naisaulo ni Imam al-Bukhari. Ang totoo niyan, higit pa sa 300,000 na hadith ang kanyang naisaulo. At hindi nakakapagtaka yung 300,000 dito, hindi yun yung kamangha-mangha dito. Ang kamangha-mangha dito ay yung pagkakasaulo niya rin sa isnad ng mga hadith na to. Ang ibig sabihin ng isnad ay kung sino yung mga nagkwento sa hadith. May mga tao ngayon na alhamdulillah na isaulo nila ang Quran, na isaulo nila ang hadith, yung Sahih al-Bukhari, Sahih Imam Muslim, yung mga sunan. Pero ang pagkakasaulo ni Imam al-Bukhari sa mahigit 300,000 na hadith na to ay hindi lang yung hadith, kung hindi yung isnad, kung sino yung mga nagkwento sa mga hadith na to. Kaya nasabi ni Ibn Khuzaimah, walang sino man sa ilalim ng kalangitan ang mas maalam sa hadith kaysa kay Imam al-Bukhari. At nasabi rin ng mga ulama patungkol kay Imam al-Bukhari, kung hindi ako nagkakamali, si al-Zahabi, kung sino man yung nagsulat na ito, si Imam al-Zahabi, sabi niya, nakagawa ako ng isang makapal na aklat tungkol sa mga katangiang kahanga-hanga ng imam na ito. Siya, kasama sina Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam at-Tirmidhi,
ay kabilang sa mga taong ikalimang antas sa tabaka al-khamisa mula sa al-arba'in ni al-Maqdisi. Ah, kung iipunin, sinabi niya kung iipunin yung mga magagandang katangian ng taong ito ni Imam al-Bukhari, ng mga taong ito ay makakagawa ka ng isang makapal na aklat. قال محمد بن أبي حاتم الوراق وسمعتهما يعني حاشد بن إسماعيل وآخر يقولان كان أهل المعرفة من البصريين يعدون خلفه في طلب الحديث وهو شاب حتى يغلبوه على نفسه ويجلسوه في بعض الطريق فيجتمع عليه ألوف أكثرهم ممن يكتب عنه وكان شابا. Nasabi ni Hashid Ibn Ismail, yung kanina, yung kasama ni Imam al-Bukhari, natahimik na lang sa sinabi ni Imam al-Bukhari. At isa pa, sabi nila, kana ahlul ma'rifa min al-Basriyin, ang mga dalubhasa sa kaalaman mula sa mga taga-Basra, ay nagtatakbuhan sa likuran ni Imam al-Bukhari upang mag-aral ng hadith. Ya'duna khalfahu fi talab al-hadith. At siya sa oras na yun ay binata pa lamang wa huwa syab. Hatta yaghlibuhu ala nafsi, hanggang sa mapilitan nila si Imam al-Bukhari na mapaupo sa isang daan, sa gilid ng daan. Wa yujlisuhu fi ba'd at-tariq fayajtami'u alayhi uluf, at libu-libong tao ang nagtitipon sa paligid niya para lang mag-aral ng hadith. So mga libong tao ang nakaupo sa paligid ng Imam al-Bukhari na nagtatanong at nakikinig patungkol sa mga hadith. Ganon ang katalinuhan ng binatang ito na si Imam al-Bukhari. Kasama sa katalinuhan ni Imam al-Bukhari, itong sikat na naikwento. Qala Abu Ahmad ibn Ali, sami'tu 'iddata mashayikh yahkuna anna Muhammad ibn Ismail al-Bukhari qad qadima Baghdad. Dumating itong si Imam al-Bukhari sa Baghdad. At narinig ng mga tao sa Baghdad na nag-aaral ng hadith ang pagdating ni Imam al-Bukhari, at kumalat yung pangalan ni Imam al-Bukhari. Fajtama'u, at dumating sila kay Imam al-Bukhari. Ang ginawa nila, nagkasundo itong mga taong ito na tignan natin kung gaano katotoo ang kumakalat na balita na totoong nakakasaulo ito ng hadith. Pag sinabi nilang nakakasaulo ng hadith, ay hindi lang yung hadith kundi yung isnad, gaya ng sinabi natin, yung chain of narrations. So gusto nilang examine kung gaano katalino at kung gaano kalakas ang pagkakasaulo at kung totoo ang balita patungkol sa binatang ito. وعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر وإسناد هذا المتن لمتن آخر. Yung 100 hadith na yun, hinati-hati nila sa 10 tao. 10 hadith sa'yo, 10 hadith sa'yo, 10 hadith sa'yo. At anong ginawa nila? Bawat tao na kumuha ng 10 hadith ay binaliktad niya yung isnad at saka yung matan. Binaliktad niya yung chain of narrations at saka yung mismong hadith. Na itong isnad na to ay nilagay nila sa ibang hadith. At yung ibang hadith ay nilagay niya sa ibang isnad. So 100 na hadith na yun na binaliktad nila. At pumunta nga sila kay Imam al-Bukhari. At dumalo sila doon sa mga taong nais mag-aral kay Imam al-Bukhari. Falamma tuma'anna al-majlis, anong pag-aaral ng mga tao, naging tahimik na, naging mapayapa na, tapos na nag-aaral na sila, at naging panatag ng lahat, intadaba ilayhi rajulun min al-ashar. Ngayon, mag-uumpisa na yung exam. Mag-uumpisa na yung pagsusulit nila kay Imam al-Bukhari. Dumating ang unang lalaki kay Imam al-Bukhari. At tinanong niya, fasa'alahu an hadith min tilkal ahadith. Ang ginawa nila, sabi nga natin, pinagbabaliktad nila yung isnad at saka yung hadith. Kaya tinanong nila si Imam al-Bukhari, sinabi nung isang lalaki, Imam, alam mo ba ang hadith na to? Binasa niya yung isnad. An fulan, an fulan, an fulan, an fulan, an Abi Hurairah masalan, qala Rasulullah. Sinabi ni Imam al-Bukhari, dahil hindi yun yung pagkakasaulo niya sa hadith na yun, sinabi niya, la a'rifuhu, hindi ko alam ang hadith na yan. Punta tayo sa pangalawang hadith, ya Imam. Pangalawang hadith, an fulan, qala Rasulullah. Sabi niya, hindi ko alam ang hadith na yan. Pangatlong hadith, pang-apat na hadith, pang-limang hadith, hanggang sa ika-10 hadith.
Natapos ang lalaking ito, yung mga may alam patungkol sa hadith, yung may alam at kilala si Imam al-Bukhari, sinabi nila ar-rajul fahim. Naintindihan nito ni Imam al-Bukhari na ito ay kumbaga sinusubok lang siya. Kaya anong sinabi ni Imam al-Bukhari? Sinabi niya sa pangalawa, ikaw may tanong ka ba? May tanong ka ba? Sinabi ng pangalawang lalaki, ako rin may tanong. Unang hadith, binaliktad. Hindi ko alam yan, sinabi ni Imam al-Bukhari. Pangalawang hadith, binaliktad. Hindi ko rin alam yan. Pangatlong hadith, hindi ko rin alam yan. Hanggang sa naging 10 na. Sa pangatlong lalaki, pang-apat na lalaki, hanggang sa dumating na sa ika-10 lalaki. Yung mga walang alam sa hadith at yung naiinggit kay Imam al-Bukhari, sinabi nila, napatunayan na natin na hindi totoo yung kumakalat na balita na nakakasaulo to ng hadith. O di kaya, ay dahil naisaulo niya yung hadith, hindi nga pala niya alam. Wala siyang alam sa hadith dahil na pinagbabaliktad natin yung mga sanad. Nung natapos na sila, at naalalaman na ni Imam al-Bukhari na ito ay pagsubok, sinabi niya na yung unang lalaki, yung isnad na sinabi mo, an fulan, an fulan, an fulan, ay para sa ika-8 hadith o ika-7 hadith o ika-6 na hadith na binanggit mo. At yung isnad naman ng ika-6 na hadith na binanggit mo, ay para sa hadith na ika-2 na binanggit mo at inayos ni Bukhari yung magulo na nila, isnad at hadith. So inayos ni Imam al-Bukhari mula sa una hanggang sa ika-10 tao. So naayos niya yung pinagbalik-baliktad nilang isnad at saka mga hadith. At doon napatunayan na naisaulo nga ni Imam al-Bukhari ang mga hadith na to. Sinabi ni Ibn Hajar al-Asqalani, mu'alliqan ala hadhihi al-qissa, laysa al-ajabu min raddihi al-maqlub ila as-sawab, fa inna dhalika kana yahfazu, wa innama al-ajab min hifdhihi lil-maqlub min marratin wahida. Ang sinabi ni Ibn Hajar, hindi nakakapagtaka o hindi kamangha-mangha yung pagkakaayos niya sa hadith dahil kayang-kaya naman niyang ayusin yun dahil naisaulo niya lahat. Ang kamangha-mangha sa kwento na to, sinabi niya, ay yung naisaulo niya, yung binanggit ng mga taong yun sa iisang beses niya lang narinig. So nung narinig niya yung tinapos niya mula sa unang tao hanggang sa ika-10 tao, na naayos niya lahat, na-tartib niya, naayos niya, na-arrange niya yung ginulo nila. Na sinabi niya, yung unang isnad ay para sa ganitong hadith, yung ganitong isnad ay para sa, naisaulo niya yung sa unang beses niyang marinig lamang ito. So yan yung isang pumalat na sikat na balita na kwento patungkol sa katalinuhan ni Imam al-Bukhari. At napakarami pang kwento patungkol sa katalinuhan ni Imam al-Bukhari. Kasama nga rin sa mga naikwento, sinabi ni Abu Ja'far, na sinabi niya, narinig ko si Abu Umar Sulaiman ibn Mujahid na nagsasabi, nasa piling ako ni Muhammad ibn Salam al-Baykadi at sinabi niya, kung dumating ka lamang ng mas maaga ay nakita mo sana ang isang binata na kabisado ang 70,000 na hadith. Sinabi ni Sulaim, kaya lumabas ako upang hanapin ang batang ito hanggang saan naabutan ko siya at tinanong ko siya, anta alladhi yaqulu inni ahfazu 70,000 hadith? Ikaw ba ang nagsasabing kabisado ko ang 70,000 na hadith? Sumagot naman si Imam al-Bukhari, na'am, wa aksar. Wala aji'uka bihadithin min as-sahabati wat-tabi'ina illa arraftuka maulida aksarihim wa wafatahum wa masakinahum. Sinabi ni Imam al-Bukhari na, ako nga yung nakasaulong ng 70,000 na hadith at higit pa rito. At wala akong babanggitin sa iyong hadith mula sa mga sahaba at tabi'un, maliban na lamang kung alam ko rin ang kanilang kapanganakan ng karamihan sa kanila at ang petsa ng kanilang pagkamatay at kung saan sila naninirahan. So yung pagkakasaulo sa isnad at sa hadith, naisaulo mo na yung hadith, naisaulo pa niya yung isnad, yung chain of narrations, at naisaulo pa niya yung mga kailan ipinanganak, saan ipinanganak, kailan namatay, dahil yun naman yung pag-aaral sa isnad. Kasama sa kanyang mga ibadah, katangian naman sa ibadah, pagsamba ni Imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala. Isinalaysay ni Musabbih ibn Sa'id noong unang gabi ng buwan ng Ramadan, sabi niya, nagtitipo ng mga kasamahan ni Imam al-Bukhari sa kanya
At nag-iimam si Imam al-Bukhari sa kanila. Pinamumunuhan niya sila sa pagdarasal, sa salat. Ito ay sa tarawih. At nagbabasa siya ng 20 na ayat sa bawat rak'ah at nagpapatuloy ito hanggang sa matapos nila ang buong Quran. So sa isang gabi, tinatapos nila ang buong Quran. Binabasa nila ang buong Quran. Pero ang sa bawat rak'ah ay nagbabasa siya ng 20 ayat o sobra hanggang sa matapos nila ang Quran. So ganun ang kanilang tarawih. Samantalang tayo ngayon, nasalullah al-afiyah, marami sa mga masjid sa atin dito sa Pilipinas ang hindi nila nakakatamang buong Quran sa loob ng buwan ng Ramadan. At hinihiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan niya tayo ng lakas at ang ating mga kapatid na Muslim na maitayo nila ang mga pagdarasal sa gabi ng Ramadan at matapos nila ang buong Quran sa loob lamang ng tarawih dahil kasama ito sa mga mustahabbat ng salat at tarawih. Yung pagkatao naman ni Imam al-Bukhari. Sinabi ni Imam al-Bukhari, "Inni arju an alqa Allah wa la yuhasibuni anni ightabtu ahadan." Sinabi niya, "Maghtabtu ahadan qat mundu alimtu anna al-ghibata tadurru ahlaha." Sinabi ni Imam al-Bukhari na tunay na umaasa ako na makaharap ko ang Allah subhanahu wa ta'ala nang hindi niya ako tatanungin sa paggawa ng paninirang puri o ghibah. Dahil sinabi niya na kailanman ay hindi ako nanirang puri sa kahit na sino mula nang malaman ko na ang paninirang puri ay makakasama sa gumagawa nito. Kasama sa mga kagandahan ng pagdarasal ni Imam al-Bukhari na ikwento na minsan ay isang araw habang nagdarasal si Imam al-Bukhari, siya ay kinagat o tinusok ng isang putakte o wasp ng 17 times, 17 beses. Nang matapos niya ang kanyang pagdarasal, sinabi niya, "Tingnan ninyo kung ano itong nakakaabala sa akin, sa aking pagdarasal. Bakit parang may nararamdaman ako?" Nung kanilang tinignan at nakita nila ang itong wasp na to na nagdulot ng pamamaga sa 17 na parte ng kanyang katawan, gayon pa man, sabi nila, hindi man lang na-disturbo si Imam al-Bukhari sa kanyang sala kahit pa siya ay tinutusok o kinakagat ng wasp na ito. Samantalang tayo, subhanallah, yung iba nga, makakita lang ng ipis, lumilipad na ipis na hindi na mapakali, na gusto na niyang lumabas sa sala. Pero itong si Imam al-Bukhari, yung kagat ng wasp na to, o yung kanyang las'ah, ay napakasakit. Pero hindi ito nakadistorbo sa pagsasala ni Imam al-Bukhari. Kasama sa pagpapakumbaba ni Imam al-Bukhari, mga katangian ng Imam al-Bukhari, kasama sa kanyang pagpapakumbaba, tawadu al-Imam al-Bukhari, nasabi niya na lamma dakhaltu al-Basra sirtu ila majlisi Muhammad ibn Bashar falamma kharaja waqa'a basaruhu alayya faqala min ayna al-fata qultu min ahli Bukhara qala kayfa tarakta Aba Abdillah فأمسكت فقال له أصحابه رحمك الله هو أبو عبد الله فقام فأخذ بيدي وعانقني وقال مرحبا بمن أفتخر به منذ سنين. Sinabi ni Imam al-Bukhari, nung pumasok ako sa Basra, ay sumama ako o pumasok ako sa majlis ni Muhammad ibn Bashar, nagtuturo ng hadith. At nung lumabas itong si Muhammad ibn Bashar, nakita niya ang bagong muka, binata. Tinanong niya, min ayna al-fata? Saan galing itong binata na ito? Saan ka galing? Qultu, sinabi ni Imam al-Bukhari, galing ako sa Bukhara. Sinabi ni Muhammad ibn Bashar, kayfa tarakta Aba Abdillah? Bakit ka umalis sa Bukhara na nandoon si Abu Abdillah? Nandoon si Imam Bukhari, doon sa iniwan mong lugar, na mas maganda doon ka mag-aral. Umalis ka doon sa Bukhara at pumunta ka sa akin, pero nandoon yung imam, na si Imam al-Bukhari. At hindi na nagsalita si Imam al-Bukhari. Hindi niya alam na ang kausap pala niya ay si Imam al-Bukhari. Sinabi ni Imam al-Bukhari, absent, hindi na ako nagsalita. Dahil ito sa pagpapakumbaba ni Imam al-Bukhari. Pero yung ibang tao, kilala nila si Imam al-Bukhari. Kaya sinabi nila kay Muhammad ibn Bashar, rahimakallah, kahabagan at kaawaan ka ng Allah.
Yang kausap mo, siya mismo si Abu Abdullah. Yan si Imam al-Bukhari. Kaya bigla napatayo ako, sabi ni Muhammad bin Bashar, faqama fa'akaza biyadi. Napatayo itong si Muhammad bin Bashar at kinuha niya ang kamay ni Imam al-Bukhari at niyakap niya si Imam al-Bukhari at sinabi niya, marhaban, welcome, biman aftakhiru bihi mundu sinin. Welcome sa tao, sa imam na aking ipinagpamanaki mundu sinin ng matagal na. So kahit hindi pa niya kilala si Imam al-Bukhari, ay ipinagmamalaki na niya. Ipinagmamalaki ng imam ito si Imam al-Bukhari kahit hindi pa niya nakikilala ng personal. Hubbuhu lil ilm. Ang pagmamahal ni Imam al-Bukhari sa ilm. Naikwento na si Imam al-Bukhari kana Muhammad ibn Ismail makhsusan bi thalathi khisal ma'a ma kana fihi min al-khisal al-mahmuda. Kana qalil al-kalam وكان لا يطمع فيما عند الناس وكان لا يشغل بأمور الدنيا وكل شغله كان في العلم. Si Imam al-Bukhari, sabi nila, ay katangi-tangi sa tatlong katangian. Bukod pa sa kanyang mga kapuri-puring katangian. Napakarami katangian ni Imam al-Bukhari, pero namumukod tangi itong tatlo. Siya ay kakaunti lamang kung magsalita. At hindi siya naghahangad sa anumang pag-aari o nasa kamay ng ibang tao. At hindi niya pinagkakaabalahan ang mga personal o lakad o usapan ng ibang tao. Ang lahat ng kanyang pagkakaabala ay nakatuon lamang sa ilm o sa kaalaman. Si Imam al-Bukhari, kasama sa kanyang mga magagandang katangian, si Imam al-Bukhari ay napakamapagbigay ni Imam al-Bukhari. Naikwento ni Muhammad ibn Abi Hatim, sinabi niya, minsan ay lumilipas ang buong araw kay Imam al-Bukhari nang hindi kumakain ng kahit na isang pirasong tinapay. Kung minsan ay kumakain lamang siya ng 2 o 3 pirasong almonds. Isang araw, sinabi ni Muhammad ibn Abi Hatim, habang ibinabahagi ang kanyang kalagayan sa kanyang kasama, sinabi niya sa akin, Ya Aba Ja'far, kailangan natin ng malaking halaga sa loob ng isang taon. Tinanong po siya, sinabi niya Muhammad bin Abi Hatim, gaano po kalaki? Sinabi ni Imam, kailangan ko ng 4,000 o 5,000 dirham sa isang taon. Saan gagamitin ni Imam Bukhari itong 4,000, 5,000 sa isang taon na to? Pinapamigay niya sa kanyang mga nangangailangan o pinapamigay niya sa mga taong nag-aaral ng hadith. Kaya nga nasabi pa sa kwento, siya ay nagbibigay ng malaking limos, sadaqah. Hinahawakan niya ang kamay ng mga nangangailangan mula sa mga mag-aaral ng hadith at inaabutan sila ng nasa pagitan ng 20 hanggang 30 na dirham. Minsan ay mas mababa o minsan ay mas mataas pa nang hindi nalalaman ng sino man. Ang kanyang, yung pinaglalagyan niya ng pera ay lagi-lagi niyang kasama. Nakita ko siyang ilang ulit nang nag-aabot sa isang lalaki ng isang balot na may 300 dirham. Paano niya nalaman na 300 dirham ito? Nalaman ko lamang ang eksaktong halaga ng sabihin sa akin ng lalaking iyon, yung binigay ni Imam al-Bukhari. Nang magtangka ang lalaki na manalangin, nung nabigyan ng Imam al-Bukhari, gusto niyang ipanalangin si Imam al-Bukhari. Yad'u lil Imam al-Bukhari. Sinabi naman ni Imam al-Bukhari sa kanya, na dahan-dahan ka lang. Pagpatuloy ka na lang sa pag-uusap patungkol sa ibang bagay upang walang makahalata sa ibinigay ko sa iyo. Sabi niya, yung dua ay mahlan, huwag mo nang kumbaga iba na lang ang sabihin mo, iba na lang ang pagkaabalahan mo para walang makaalam sa kung ano man ang ibinigay ko sa iyo. Ganon kamapagbigay itong si Imam al-Bukhari. Kasama pa sa mga naikwento patungkol sa pagiging mapagbigay ni Imam al-Bukhari, naikwento rin ni Muhammad ibn Abi Hatim na bumili ako ng bahay sa halagang 920 dirham, 920 dirham. Sinabi sa akin ni Imam al-Bukhari, mayroon akong hiling sa iyo, magagawa mo ba to? Sinabi ni Muhammad ibn Abi Hatim, opo, nang may malaking kagalakan. Sabi ni Imam, yanbaghi an tasira ila Nuh ibn Abi Shaddad as-Sayrafi wa ta'khudha minhu 1,000 dirham wa tahmiluhu ilayya.
Sinabi niya, na pumunta ka kay Nuh ibn Abi Shaddad as-Sayrafi, kumuha ka sa kanya ng 1,000 na dirham. Dahil may binili itong si Muhammad ibn Abi Hatim na 920 na dirham na bahay. Sinabi niya, kumuha ka sa kanya ng 1,000 na dirham at dalhin mo sa akin. Sinabi niya, ginawa ko ito. At nang madala ko na sa kanya, sinabi niya, khudhu ilaik, fasrifhu fi thamanil manzil. Yang 1,000 dirham na yan ay kunin mo at ibayad mo sa binili mong bahay. Sinabi ni Muhammad ibn Abi Hatim, tinatanggap ko po ito at nagpapasalamat ako. Pagkatapos ay nagpatuloy kami sa pagsusulat ng kanyang aklat na ang Jami' as-Sahih al-Bukhari. Matapos ng isang oras, sinabi ko, sabi ni Muhammad ibn Abi Hatim, meron akong hiling, pero nahihiya akong sabihin sa inyo. Akala ni Imam al-Bukhari, sabi ni Muhammad, akala niya ay gusto ko pa ng dagdag na pera. Kaya sinabi niya, huwag kang mahihiya sa akin. Sabihin mo ang kailangan mo dahil natatakot akong maparusahan ng Allah dahil sa iyo. Tinanong ko, sinabi ni Muhammad, bakit po? Sinabi ni Imam, dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagtatag ng kapatiran sa pagitan ng kanyang mga sahaba. At binanggit niya nga ang kwento ni Sa'ad at ni Abdurrahman ibn Auf. At sinabi ko sa kanya, pinapatawad ko na kayo sa lahat ng inyong sinabi. At ibinabalik ko sa inyo ang perang inalok ninyo, ang paghahati ng yaman. Sinabi kasi niya noon, mayroon akong mga katulong at asawa, samantalang ikaw ay binata pa, kaya tungkulin kong hatiin sa iyo ang aking yaman upang maging pantay tayo. Sabi ni Muhammad, sinabi ko sa kanya, higit pa riyan ang ginawa ninyo dahil itinuring nyo akong parang sariling anak. Dahil lahat ng pangangailangan ng ni Muhammad ay binibigay ni Imam al-Bukhari. Pagkatapos ng 2 araw, muli kaming nagpatuloy sa pagsusulat ng Sahih al-Bukhari. Hanggang tanghali ng hindi kumakain. Nang malapit na ang hapon, napansin niyang balisa si Muhammad. Sabi niya, nang malapit ng hapon, napansin niyang balisa ako. Akala niya ay naiinip na ako, pero ang totoo ay masama lang ang pakiramdam ko, sinabi ni Muhammad. At hindi ako makatayo sa sakit dahil nararamdaman siya sakit. Pumasok si Imam al-Bukhari sa loob at naglabas ng papel na may balot na 300 dirham. At sinabi niya, dahil ayaw mong tanggapin yung pagbayad ng bahay, ito yung 300 dirham, gamitin mo ito para sa iyong mga pangangailangan. At pinilit niya ako pero tumanggi pa rin ako, sinabi ni Muhammad. Makalipas pa rin ng ilang araw ay nag-abot na naman ng 20 dirham si Imam al-Bukhari. At sinabi niya, gamitin mo ito pambili ng gulay at iba pa. Pinili ko ang mga bagay na alam kong gusto ni Imam al-Bukhari, sinabi ni Muhammad, at ipinadala ko sa kanya. So hindi pa rin kinuha ni Muhammad at ipinadala niya kay Imam al-Bukhari. Sinabi ni Imam al-Bukhari, naway bayyadallahu wajhak. Naway paligayahin ng Allah ang iyong mukha. Wala na talagang magagawa sa iyo. Hindi na natin dapat pagurin ang ating mga sarili sa pagpipilitan. Dahil pinipilit nga ni Imam al-Bukhari na tanggapin niya itong sadaka, ngunit pinipilit din naman ni Muhammad ibn Abi Hatim na huwag na ibigay itong sadaka na to. At sinabi na ni Muhammad, nasa inyo ang kabutihan ng mundo at kabilang buhay. Sinong tao ang pag-aalaga sa kanyang lingkod gaya ng pag-aalaga ninyo sa akin? Kung hindi ko ito kikilalanin, wala akong ibang kikilalanin pa. So ito ay kasama sa mga pagiging mapagbigay ni Imam al-Bukhari. Si Imam al-Bukhari ang may akda ang nagsulat ng Sahih al-Bukhari. Ang totoong pangalan o ang kompletong pangalan ng libro ni Imam al-Bukhari ay Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. So yan ang buong pangalan o kompletong pangalan ng libro ni Imam al-Bukhari, ngunit ito ay sumikat sa pangalan na Sahih al-Bukhari. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itong pagkakaakda o pagkakasulat sa libro ni Imam al-Bukhari, sabi ni Imam al-Bukhari, akhrajtu hadha al-kitab, yani sahih, min 600,000 hadith. Sabi niya,
etong Sahih al-Bukhari ay pinili ko mula sa 600,000 na hadith. So kanina nasabi natin na may 100,000 na hadith na sahih na naisaulo si Imam al-Bukhari at 200,000 na laysa sahihan, na hindi sahih ang kanyang naisaulo. Pero dito nasabi niya mismo na mahigit 600,000 na hadith ang kanyang naisaulo at dito niya pinili yung may sinulat niya sa Sahih al-Bukhari. At sinabi ni Imam al-Bukhari, ma adkhaltu fi kitabi illa ma sahha wa taraktu min as-sihahi li halit tul. Wala akong ibinilagay o ipinasok sa Sahih al-Bukhari maliban sa mga hadith na sahih. At iniwan ko yung ibang mga sahih dahil hahaba lang ang aking kitab. At ayaw niya lang pahabain ito. Kasama sa mga pangalan nitong kitab niya ay Al-Mukhtasar, summary. At hindi niya isinulat dito ang lahat ng sahih na kanyang naisaulo. At sinabi rin ni Imam al-Bukhari, ma wada'tu fi kitab as-sahih hadithan illa ightasaltu qabla dhalik wa sallaytu rak'atayn. Wa yaqulu sannaftu kitab as-sihah 16 sana. Kharrajtuhu min 600 alf hadith wa ja'altuhu hujjatan fima bayni wa bayna Allah Ta'ala. Wa qala al-Imam al-Bukhari عن هذا الكتاب ما أدخلت في الصحيح حديثا حتى استخرت الله تبارك وتعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته وقد جعلته حجة بيني وبين الله تبارك وتعالى. هذا الكتاب يعني صحيح البخاري. Sinabi ni Imam, wala akong isinulat, ipinasok na anumang hadith sa Sahih al-Bukhari hanggang sa ako ay humingi muna ng patnubay o istikhara sa Allah subhanahu wa ta'ala at nagdasal ng 2 rak'ah at nakatiyak sa kawastuhan o pagiging correct at sahih ng hadith na to at tunay na ginawa ko itong katibayan hujjah sa pagitan ko at pagitan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Etong hadith na to, gaya ng nasabi niya, ay isinulat niya ito sa loob ng 16 years. Sa loob ng 16 years, isinusulat niya ang hadith na to. Napakadali namang isulat ang hadith para sa kanila dahil 600,000 ba naman ang naisaulo niyang hadith. Pero dahil sa ginawa niyang pulido ang libro na to para sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay wala siyang isinulat na hadith sa libro na to maliban na lamang na nakapagdasal muna ng 2 rak'ah at humingi ng tulong at gabay sa Allah subhanahu wa ta'ala at nanigurado na itong hadith na to ay walang kaduda-duda na ito ay sahih. Kaya nga, walang asahul kitab, ang pinaka-sahih na kitab ng mga tao na isinulat ng mga tao ay ang kitab ni Imam al-Bukhari, na kung saan isinulat niya ito sa loob ng 60 years. So hindi tinitignan dito kung ilang libro ang naisulat mo, kung ilang libro ang naipaprint mo, pero ano yung nagtagal, ano yung tinanggap ng mga tao. So ngayon si Imam al-Bukhari, marami siyang naisulat na libro, pero ang pinaka-tinanggap ng mga tao na libro at itinuring pinakasahih na libro ay itong kitab niya na Sahih al-Bukhari. Ano nga ba ang dahilan kung bakit isinulat ni Imam al-Bukhari itong kanyang kitab? Qissatan, 2 ang naikwento. Wa dhukirat thalitha, mayroon din pangatlong kwento. Nabanggit na ito yung anna al-Bukhari kana jalisan yawman ma'a shaykhihi Ishaq ibn Rahawayh. Nakaupo, ang unang kwento, si Imam al-Bukhari ay nakaupo kasama ang kanyang sheikh na si Ishaq ibn Rahawayh rahimahullahu ta'ala. Faqala Ishaq li talamidhihi wa minhum al-Bukhari. Sinabi ni Ishaq sa kanyang mga estudyante na nandoon si Imam al-Bukhari, law jama'a ahadukum haditha Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa iqtasara ala as-sahih faqat. Kung sanang ipunin ninyo o ipunin ng isa sa inyo ang mga hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at iqtasara ala sahih faqat, at yung inipon niya yung mga sahih lang at hindi niya isinama dito ang mga daif, mga hasan, mga sahih lang. Sinabi ni Imam al-Bukhari, fawaqa'a dhalika fi qalbi fa'akhadhtu fi jam'i hadha al-hadith, yani kitab al-jami'. Sinabi ni Imam al-Bukhari,
ay tumatak yun sa aking puso na ipunin yung mga hadith na mga sahih. Kaya ang ginawa ko, inumpisahan ko ang pagsusulat ng aking kitab at ito yung Sahih al-Bukhari. Yung pangalawang kwento, في قصة ثانية أن البخاري وقع ذلك في قلبه ابتداء. Yung pangalawang kwento, sinabi nila na hindi niya ito narinig kay, kumbaga ito ay naunan na niyang isipin. Bago pa niya marinig ito kay Imam Ishaq ibn Rahawayhi, sa kanyang ustad, ay naisip na niya na kung isulat ko kaya, ang magsulat kaya ako ng libro at ipunin ko ang mga hadith na mga sahih lang. At pagkatapos, takallama Ishaq, nagsalita si Ishaq, zada dhalika min azbihi fa jama' sahih. Nung narinig niya yung kay Ishaq, kay Imam Ishaq ibn Rahawayh, nadagdagan siya ng azm, nadagdagan siya ng kumbaga ng pag-iisip na ituloy ko na itong naiisip ko dahil nga maski pala ang aking ustad, maski pala ang aking imam na si Imam Ishaq ay gusto niya rin maipon na itong hadith na to. At may pangatlo ring kwento patungkol doon. Wa zakaru qissatan salisah wa hiya anna al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, nabanggit sa ikatlong kwento na si Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ay nakakita ng isang panaginip at nakita niya ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at siya ay nakaupo sa harap ng sugo, sa harap ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habang may hawak na pamaypay na ginagamit niya upang itaboy ang anuman sa mukha ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So nakaupo ang Rasulullah sa kanyang panaginip at pinapaypayan siya ni Imam al-Bukhari upang itaboy ang anumang dumadapo sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinanong niya ang ilang mga dalubhasa sa pagpapaliwanag ng panaginip. Sinabi niya, ano ang kahulugan ng panaginip na to? Anong masasabi ninyo sa panaginip na to? Ipinaliwanag nila ito sa kanya na sinabi nila, ikaw ang nagtatanggol o nagtataboy ng mga kasinungalingan para sa sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At nangyari nga ito, at ang ating imam na to, si Imam al-Bukhari, gaya nga ng nakita niya sa panaginip niya, ay tagapagtanggol ng sunnah. Dahil nakapagsulat siya ng Sahih al-Bukhari na wala kang makikita dito maliban na lamang na ito ay lahat sahih. هذا الصحيح يعني صحيح البخاري. Sinabi ni Abu Ja'far al-Uqayli rahimahullahu ta'ala, qala, lamma sannafa al-Bukhari al-Jami', nung maisulat ni Imam al-Bukhari itong Sahih al-Bukhari, aradahu ala Ali ibn al-Madini wa Ahmad ibn Hanbal wa Yahya ibn Ma'in, a'imma kibar min a'immati ilmi al-hadith fi dhalika al-waqt. Nung matapos na maisulat ni Imam al-Bukhari ang kanyang kitab na Sahih al-Bukhari, ay ipinakita niya muna ito sa mga imam na nabanggit, Ali ibn al-Madini, Ahmad ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'in, mga malalaking imam din patungkol din sa hadith. Mga malalaking imam. Si Imam Ahmad ibn Hanbal, sino ba ang hindi may kilala kay Imam Ahmad ibn Hanbal? Arada alaihim kitabahu sahih. Pinakita niya yung kanyang kitab, fastahsanu. Sinabi nila, maganda na yan, yung kitab na yan, lahat yan sahih. Pero sabi nila, maliban sa 4 na hadith, kung tanggalin mo sana itong 4 na hadith na to, para wala ng problema yung kitab. Pero sinabi ni Imam al-Bukhari na hindi ko tatanggalin yung 4 na hadith na yan dahil ang hadith na yan ay mga hadith sahih. At sinabi ni al-Uqayli, Abu Ja'far al-Uqayli, al-qawlu fiha qawlul Bukhari wa hiya sahiha. Mas tama yung sinabi ni Imam al-Bukhari na ang 4 na hadith na yan na pinapatanggal nila ay lahat din yan sahih. Al-qawlu fiha qawlul Imam al-Bukhari. So bago pa man, nung maisulat ni Imam al-Bukhari itong Sahih al-Bukhari, ay nakita natin na ipinakita pa niya to sa kanyang mga ustad. Sino-sino nga ba ang mga masyayikh, mga imam ni Imam al-Bukhari? Sino yung kanyang mga ustad? Napakaraming ustad ni Imam al-Bukhari. Sinabi nga ni Imam al-Bukhari, katabtu an alfi shaykhin wa aksar. Nakakuha ko ng hadith at nagsulat ako ng hadith mula sa 1,000 shaykh, 1,000 na shaykh. At sobra pa. Wa an kulli wahidin minhum, sa bawat isa sa 1,000 na yon ay 10,000 hadith. Na mayroon akong naisulat na 10,000 na hadith. So bawat shaykh
1,000 na sheikh yun, ay mayroong naisulat si Imam na 10,000 na hadith. Yun ang naisulat niya. At yun na yung naisaulo niya. Hindi lang ito sinusulat ni Imam al-Bukhari, naisa sa ulo pa to ni Imam al-Bukhari. Ganon karami ang kanyang sheikh, ganon karami ang kanyang naisaulong hadith. At kasama sa pinaka popular o tanyag o pinakamalalaking mga naging sheikh niya, kabilang sa kanyang mga pinakasikat na guro ay si Muhammad ibn Yusuf al-Farabri, kung saan marami ang kinuha ni Imam al-Bukhari mula sa kanya. Si Abdullah ibn Zubair al-Humaydi, at saka si Ahmad ibn Hanbal, at saka si Ishaq ibn Rahawayhi, at saka si Ali ibn al-Madini, at saka akhassu syukhihi, itong si Ali ibn al-Madini. Wa hadha akhassu syukhihi. Ang sinabi nga ni Imam al-Bukhari patungkol kay Ali ibn al-Madini, mastasghartu nafsi 'inda ahadin kama mastasghartu nafsi 'inda Ali ibn al-Madini. Sinabi niya na kailanman ay hindi ko naramdaman na maliit ang aking sarili sa harap ng sinuman, gaya ng naramdaman kong pagkaliit sa aking sarili sa harap ni Ali ibn al-Madini. Sino naman ang mga naging estudyante ni Imam al-Bukhari? Maraming naging estudyante si Imam al-Bukhari. Napakarami niyang mga naging estudyante. Kasama sa mga sinabi ni Abu Ali Salih Muhammad al-Baghdadi, sinabi niya, kana Muhammad ibn Ismail yajlisu bi Baghdad. Sinabi ni Muhammad ibn Ismail, sinabi ni Abu Ali na si Muhammad ibn Ismail ay yajlisu bi Baghdad. Naupo sa Baghdad at doon nagbibigay ng hadith, nagtuturo ng hadith. Wa kuntu astamli lahu, kasama siya sa mga taga-sulat. Wa yajtami'u fi majlisihi akthar min 20,000. Ang natitipon sa kanyang majlis upang kumuha ng hadith, upang mag-aral kay Imam al-Bukhari, 20,000, 20,000 na tao ang nagtitipon para mag-aral kay Imam al-Bukhari. Qala Muhammad ibn Abi Bakr, sinabi ng iba pang kwento, sabi ng iba, qala Muhammad ibn Abi Bakr, sami'tu Aba Salih Khalaf bin Muhammad, sami'tu Muhammad bin Yusuf bin Asim yaqul. Sinabi ni Yusuf bin Asim, ra'aytu li Muhammad ibn Ismail thalathat mustamlina bi Baghdad wa kana ijtama'a fi majlisihi ziyadat ala 20,000 rajul. So sobra, sabi niya, sa 20,000 na kalalakihan ang nag-aaral kay Imam al-Bukhari. At ang pinakamalalaking estudyante ng Imam al-Bukhari, sino nga ba ang pinakamalalaking, pinakasikat din na mga naging estudyante ni Imam al-Bukhari? Kasama sa mga pinakasikat na naging estudyante ni Imam al-Bukhari ay si Imam Muslim. Si Imam Muslim, isa sa pinakasikat. At kung wala man naging estudyante si Imam al-Bukhari maliban kay Imam Muslim, ay sapat na. Kahit si Imam Muslim lang ang nag-iisang maging estudyante niya, sapat na. Pero marami pang itong naging estudyante na napakalalaking mga imam. Itong si Imam al-Bukhari. Kasama na sa kanyang mga naging estudyante, wa kazalika min talabizihi Muhammad ibn Khuzaimah, al-Imam Abu Bakr ibn Khuzaimah, rahimahullahu ta'ala. Kasama rin sa kanyang mga naging estudyante si Abu Zur'ah, mga malalaking pangalan nito. Kasama rin sa kanyang mga naging estudyante si Imam at-Tirmidhi, wa huwa ashharu talabizi. Kasama to sa pinakasikat na naging estudyante na si Imam at-Tirmidhi. So, tignan nyo, kung titignan natin si Imam Muslim at saka si Imam Tirmidhi, kahit ito lang na dalawa ang kanyang maging estudyante, subhanallah, yung mga pangalan ng kanyang mga naging estudyante ay kumalat sa buong mundo. Na itong si Imam Muslim halos naging kapantay niya sa pagsulat ng Sahih, dahil meron din kitab si Imam Muslim na Sahih Muslim, na itong dalawang libro ang pinaka-correct na mga kitab na isinulat ng tao. Si Imam al-Bukhari ay iniwan niya ang kanyang lugar. Bukhab, iniwan niya ang kanyang lugar. Na may mga nabanggit ang mga ulama kung ano nga ba ang dahilan kung bakit niya iniwanan itong kanyang lugar. Kasama sa mga dahilan, anna Khalid ibn Ahmad, Khalifa al-Tahiriyya bi Bukhara,
sa'ala an yahdura manzilahu fayanqra al-jami' wa tarikh ala auladi. Isa sa mga dahilan kung bakit nga ba nawala si Imam al-Bukhari sa kanyang lugar, etong si Khalid ibn Ahmad, Khalifa al-Tahiriyya bi Bukhara, Khalifa doon sa lugar nila, sa Bukhara, sinabi niya kay Imam al-Bukhari na pumunta ka sa aking bahay at basahin mo ang kitab na Jami', yung Sahih al-Bukhari, at ang iyong kitab na Tarikh sa aking mga anak. So, ang gusto niya maging special yung kanyang mga anak na sila ay maging special na estudyante ni Imam al-Bukhari. At si Imam al-Bukhari pa talaga ang pupunta sa kanilang bahay. Sinabi, famtana'a Abu Abdillahi anil hudur. At hindi ito tinanggap ni Imam al-Bukhari. Hindi siya pumunta sa bahay ng amir na to, ng khalifa na to. At itinanggi niya yung kanyang kahilingan. Farasalahu an ya'qida majlisan li awladihi la yahduruhu ghayru. Kung ayaw mo na pumunta sa bahay namin, ganito na lang ang gawin natin. Yung mga anak ko ay pupunta sa'yo kung saan ang majlis mo. At doon sila mag-aaral na walang makikiupo maliban sa kanila lang. Wala nang ibang makikiupo sa kanila. Famtana'an dhalik aydan. At ayaw rin itong tanggapin ni Bukhari ni Imam al-Bukhari. Waqala, la yasa'uni an akhussa bis-sama'i qauman duna qaum. Hindi ko gagawin yan na kukuha ko ng special na estudyante at sila lang ang aking tuturuan at ipagdadamot ko ang kaalaman sa ibang tao. Fasta'ana Khalid ibn Ahmad بحريث بن أبي الورقاء وغيره من أهل العلم ببخارى عليه حتى تكلموا في مذهبه ونفاه عن البلد. Kaya ang ginawa ni Khalid ibn Ahmad ay humingi ng tulong sa mga ano rin doon, mga ulama rin doon, mga kagalang-galang din na tao doon, na minsan kasi sa mga pagitan ng mga magkakasamang mga ulama ay mayroong mga inggitan. So nagpatulong itong si Khalid ibn Ahmad sa mga ibang pangalan doon at sinabi niya na tulungan niyo ako na ikalat na ganito ganyan si Imam al-Bukhari. Hatta takallamu fi madhhabi. Kaya nagsalita sila patungkol sa madhhab ni Imam al-Bukhari. May mga kung ano-ano silang pinagkakalat na ganito ang madhhab ni Imam al-Bukhari. Dinudumihan nila ang pangalan ni Imam al-Bukhari wa nafahu 'anil balad. Kaya naman napalabas si Imam al-Bukhari sa kanyang balad dahil nga pinagsasalitaan na ng hindi magaganda, kinakalat na ng balita na hindi maganda patungkol kay Imam al-Bukhari. Isa rin sa mga nabanggit na ba'atha al-Amir Khalid ibn Ahmad wali Bukhara ila Muhammad ibn Ismail an ihmil ilayya kitab al-Jami' wa tarikh wa ghayrihima li asma' mink. Ganun din, dalhin mo sa akin ang iyong libro al-Jami' at ang tarikh para makinig ako sa iyo. Faqala Muhammad ibn Ismail, sinabi niya doon sa sugo ni Khalid ibn Ahmad, ana la uzillul ilm wala ahmiluhu ila abwabin nas. Hindi ko paliliitin ang ilm, ang karunungan, hindi ko ibababa at hindi ko dadalhin ang ilm na to sa mga pintuan ng mga tao. Ganon kataas ang ilm. Sabi nga nila, al-ilmu yubta ilayhi wala yati. Ang ilm ay pinupuntahan. Ang ilm ay pinupuntahan at hindi yung ilm pa ang maghahanap sa'yo. Sinabi ni Imam al-Bukhari, فَإِنْ كَانَتْ لَكَ إِلَى شَيْءٍ مِنْهُ حَاجَةٌ فَأَحْضِرْنِي فِي مَسْجِدِي أَوْ فِي دَارِي. Kung may pangangailangan ka man sa ilm, sinabi niya kay Khalid ibn Ahmad, kung kailangan mong matuto, ikaw ang pumunta sa aking masjid. O di kaya ikaw pumunta sa aking bahay. فَإِنْ لَمْ يُعْجِبْكَ هَذَا فَأَنْتَ سُلْطَانٌ فَامْنَعْنِي مِنَ الْمَجْلِسِ. Kung hindi mo gusto yung sinabi ko, فَأَنْتَ السُلْطَانُ. Ikaw ang sultan, ikaw ang pinuno. فَامْنَعْنِي مِنَ الْمَجْلِسِ. Kung ganun, pigilan mo ako sa aking majlis. Huwag mo na akong paupuin dito sa inuupuan ko. Huwag mo na akong payagang magturo dito. لِيَكُونَ لِي عُذْرٌ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Para mayroon naman ako may rason sa Allah na ikaw mismo ang pumigil sa akin at napatigil ako magturo at ikaw ang pumigil sa akin. لِيَكُونَ لِي عُذْرٌ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنِّي لَا أَكْتُمُ الْعِلْمَ. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من النار. Dahil nga sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kung sino man ang tinanong ng ilm at itinago niya ang ilm at hindi niya sinagot at hindi niya sinabi, ay makakapasok ng impyerno. At yun ang doon nag-umpisa yung wahsya
bainahuma. Doon nag-umpisa yung hindi pagiging malapit ng sultan nung pinuno doon sa lugar na yun at kay Imam al-Bukhari hanggang sa napalabas si Imam al-Bukhari doon na sa sarili niyang lugar. Si Imam al-Bukhari, napakaraming nasabi ng mga ulama na mabubuting mga salita patungkol kay Imam al-Bukhari na kung sasabihin natin lahat ay hindi tayo matatapos. Gaano kainam, gaano kahalaga, kung gaano kataas ang posisyon ni Imam al-Bukhari sa mga ibang mga ulama. Nasabi ng iba, dahil sa taas ng posisyon, naging posisyon ni Imam al-Bukhari sa mga tao, nasabi, sinabi ni al-Bukhari bikawarizm, يقول رأيت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل يعني في المنام خلف النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي فكلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وضع أبو عبد الله محمد بن إسماعيل قدمه في ذلك الموضع. Sinabi niya ni al-Bukhari bikawarizm, sa Khawarizm, Bukhari naman sa Khawarizm. Sinabi niya, nakita ko sa aking panaginip si Imam al-Bukhari sa likod ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dalawa silang naglalakad. At sa tuwing itinataas ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang kanyang paa at ibinababa, sinabi niya, na kung saan inilapag ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang paa ay doon din inilalapag ni Imam al-Bukhari ang kanyang paa. So yun yung panaginip ni Bukhari sa Khawarizm. At nakita naman natin kung ano ang kahulugan ng panaginip na to, na si Imam al-Bukhari nga ay nakapagsulat ng isang libro na lahat sahih patungkol sa Rasulullah, mga hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinabi rin ni Mahmud ibn Nadhr, Abu Sahl al-Shafi'i, دخلت البصرة والشام والحجاز والكوفة ورأيت علماءها فكلما جرى ذكر محمد بن إسماعيل فضلوه على أنفسهم. Napuntahan ko na, sabi niya, mga lugar na to, Basra, Sham, Hijaz, Kufa. Sabi niya, ang mga tao dito kapag nababanggit si Imam al-Bukhari, ang mga ulama dito pag nabanggit ang pangalan ni Imam al-Bukhari, faddaluhu ala anfusihim, ay pinapauna nila itong si Imam al-Bukhari kaysa sa kanilang mga sarili. Nasabi rin ni Hashim ibn Abdullah, qala li Abu Mus'ab Ahmad ibn Abi Bakr al-Madini, na si Muhammad ibn Ismail afqahu indana wa absaru indana min Ibn Hanbal. Sinabi ni Ahmad ibn Abi Bakr al-Madini na si Imam al-Bukhari ay mas maalam sa fiqh kaysa kay Imam Ahmad ibn Hanbal. Faqala rajulun min julasai, jawazta al-had. Sumobra naman yung nasabi mo, kung mas magaling si Imam al-Bukhari kaysa kay Imam Ahmad. Faqala Abu Mus'ab, law adrakta Malikan, kung naabutan mo lang si Imam Malik wa nazarta ila wajhihi wa wajhi al-Imam al-Bukhari, laqulta kilahuma wahidun fil fiqh wal hadith. Kung naabutan mo si Imam Malik at tinignan mo ang pagmumukha ni Imam Malik, makikita mo, at tinignan mo rin ang pagmumukha ni Imam al-Bukhari, makikita mo na magkatulad sila ng mukha at kilahuma, parehas sila sa fiqh at saka sa hadith. Pero bagamat ito ay sinabi ni Abu Mas'ud, alam naman natin yung katayuan din ni Imam Ahmad patungkol sa fiqh. Kung sa hadith, walang duda na Sahih al-Bukhari ang pinaka-correct na kitab patungkol sa hadith. Pero patungkol sa fiqh, mas kumalat ang pangalan ni Imam Ahmad. Pero hindi nangangahulugan na walang alam si Imam al-Bukhari sa fiqh. Dahil kung babuksan natin ang kanyang kitab na Sahih al-Bukhari, yung pagsusulat niya ng mga bab kaza, bab kaza, yun ang dali sa kanyang fiqh dahil makikita mo dito yung mga nagtuturo na siya ay may alam din sa fiqh. Kasama rin sa mga nabanggit patungkol kay Imam al-Bukhari, qala Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, sinabi ni Abdullah na anak ni Imam Ahmad, na narinig ko ang aking tatay, narinig ko si Imam Ahmad, sabi niya, intahal hifdhu ila 4 min ahli Khurasan. Natapos na ang hifdh, kumbaga yung hifdh na yan, wala nang mas hihigit pa
sa pagkakasaulo kaysa dito sa apat na to. Itong pinaka nakasaulo, itong apat na to. Sino itong apat na to? Sa Khurasan sabi niya, Abu Zur'a al-Razi, Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, wa Abdullah ibn Abdurrahman al-Samarqandi, wal Hasan ibn Shuja' al-Balkhi. So binanggit niya itong apat at kasama sa apat na to na pinuri ni Imam Ahmad patungkol sa pagkakasaulo ay si Imam al-Bukhari. At sinabi rin ni Imam Ahmad na ma-akhrajat Khurasan mithlu Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Wala nang lumabas sa Khurasan na katulad pa ni Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. At napakarami pang nabanggit ng mga ulama patungkol kay Imam al-Bukhari. Patungkol naman sa pagkamatay ni Imam al-Bukhari. Patungkol sa pagkamatay ni Imam al-Bukhari na ikwento na sinabi ni Muhammad ibn Abi Hatim na narinig ko sabi niya si Abu Mansur Ghalib bin Jibril ang taong tinuluyan ni Imam al-Bukhari na nagsasabi nung itong si Abu Mansur sa kanya tumuloy itong si Imam al-Bukhari. Sabi niya, nanatili siya sa amin ng ilang araw pagkatapos ay nagkasakit siya ng malubha. Nagpadala ng mensahero sa lungsod ng Samarkand para sa kanyang pag-alis. May nagpadala ng mensahero para paalisin si Imam al-Bukhari dito sa lugar na to. Dahil nga sa fitna na nangyayari. May mga fitna nangyayari noong panahon nila dahil naabutan niya si Imam Ahmad kasama sa kanyang mga sheikh si Imam Ahmad. Alam naman natin yung fitna na nangyari sa mga tao na yung naging pinuno ay ang pinakaginawa niyang malalapit sa kanya ay kasama sa mga ahlul kalam, ahlul bida, mga mu'tazila na ang ginagawa nila yung isa sa mga fitna, isa lang ito sa mga fitna ay ang qawlu bi khalqil Quran. Sino nagsasabi na ang Quran ay salita ng Allah at hindi nilikha ng Allah ay nakukulong, napapalabas sa kanyang lugar at kung ano-ano pa man. At dito nabuhay si Imam al-Bukhari. Kaya ganito na lang, minsan pinapalabas na lang sila sa kanilang lugar dahil sa fitna na nangyayari na ito. So may nagpadala ng mensahero sa lungsod ng Samarkand para sa kanyang paalisin nga si Imam al-Bukhari. Nang handa na siya, isinuot niya ang kanyang mga damit at naghahanda na para sa pag-alis. Matapos siyang maglakad ng mga 20 hakbang, habang inaalalayan ko siya, sabi ni Abu Mansur, sa kanyang braso patungo sa hayop na sasakyan niya, sinabi niya, bitiwan ninyo ako dahil ako ay nanghihina na. At nanalangin si Imam al-Bukhari, sinabi niya, Allahumma innahu qad daqat alayya al-ard bima rahubat faqbidni ilayk. O Allah, katotohanan ang mundo ay naging masikip na para sa akin sa kabila ng kalawakan nito. Kaya kunin mo na po ako sa inyo. So hiniling na lang ni Imam al-Bukhari na kunin na lang siya ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga sa mga nangyayari na. At mahina na rin si Imam al-Bukhari at tumatanda na rin si Imam al-Bukhari. Pero pwede kayo magtanong na ba, pwede bang hilingin ng kamatayan? Pwede ko bang hilingin na ako ay mamatay? Ang mga ulama may nasabi patungkol dyan, kalukulasa, kung ang problema mo ay patungkol sa mga makamundong bagay, dahil sa business, nawalan ka ng sasakyan, nawalan ka ng bahay, ang problema mo ay patungkol sa mga makamundong bagay, hindi mo maaaring hilingin ang kamatayan. Pero dito, bakit hiniling ni Imam al-Bukhari na kung ay kunin mo na lang ako? Dahil ang fitna ay fitna fitdin. Dahil ang mga problema niya ay hindi problema sa makamundong bagay, problema patungkol sa relihiyon. Kaya nakasama to sa kanyang kahilingan. Sabi nung nagkukwento, lumabas mula sa kanya ang napakaraming pawis na hindi mailalarawan. Hindi huminto ang pawis na iyon hanggang sa mabalot namin siya sa kanyang sablog. Isa sa mga ibinili niya sa amin, sinabi niya, na ibalot ninyo ako sa 3 puting saplog na walang damit at walang turbante. At ginawa namin ito nang mailibing namin siya, nung nailibing na nila si Imam al-Bukhari, sabi nila, may amoy na mas mabango pa sa musko. Napakabangong amoy ang lumalabas sa kanyang libingan. Napakabangong amoy ang lumalabas mula sa lupa ng kanyang nilibingan. At tumagal ito ng maraming araw. Pagkatapos,
May mga puting haligi ng ulap na lumilitaw sa langit sa tapat ng kanyang libingan. Kaya ang mga tao ay nagpuntahan at namangha. Nagpuntahan sila dito sa kanyang libingan at namangha. Tungkol naman sa lupa, dahil may napakabangong amoy ang lumalabas sa lupa na to, kinuha ito ng mga tao mula sa libingan hanggang sa lumitaw na ang mismong libingan. Dahil nga nakakaamoy sila ng napakabango, may mga tao na mahilig sa tabarruk. Sabi nila may baraka dito o may ganito ganyan, kinukuha nila yung lupa na yun. Kinukuha nila yung lupa sa libingan ni Imam al-Bukhari hanggang sa lumitaw mismo ang libingan. Sinabi nung nagkukwento na hindi na namin ito mabantayan kahit may mga gwardya. Sa dami ng mga tao pumupunta at kumukuha, hindi na namin kayang bantayan. Kaya naglagay kami ng mga kahoy na rehas sa paligid ng libingan upang walang makalapit. Ngunit kinukuha pa rin nila ang lupa sa paligid nito. Ang mabagong amoy ay nagpatuloy ng maraming araw hanggang sa naging usap-usapan nito ng mga tagabayan. Dahil dito, nalaman ng mga kumukontra kay Imam al-Bukhari ang kanyang tunay na katayuan matapos siyang mamatay. Ang ilan sa kanila ay pumunta sa kanyang libingan, nagpakita ng pagsisisi at panghihinayang sa mga maling paratang at pananaw na ipinakalat nila laban kay Imam al-Bukhari. At namatay nga si Imam al-Bukhari at nailibing ang isa sa kwento nung bago siya mamatay, naikwento ni Abdul Wahid ibn Adam at-Tawawisi, Ra'aytu an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi an-nawm. Nakita ko, sabi niya, ang propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa aking tulog, sa aking panaginip. Wa ma'ahu jama'atun min ashabi, na may kasama ang Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa huwa waqifun fi mawdi', at nakatayo lang ang propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa isang lugar. Fasallamtu alayhi, sinabi ni Abdul Wahid, nagsalam ako sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faradda alayhi salam, at sumagot nga ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, sinabi ko, lahat ito nangyari sa panaginip ni Abdul Wahid bin Adam. Sinabi niya, mawukufu ka ya Rasulullah, bakit ka nakatayo lang ya Rasulullah? Sumagot naman ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antadhiru Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Hinihintay ko, sabi niya, si Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Falamma kana ba'da ayyam, nung mga ilang araw nakalipas, balagani mautuhu, nabalitaan ko ang pagkamatay ni Imam al-Bukhari. Fanadharna فإذا هو قد مات في الساعة التي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيها. At tinignan namin, sabi niya, na nakita ko na yung pagkamatay ni Imam al-Bukhari, yun mismo yung nakita ko na panahon na nakita ko ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa aking panaginip. Namatay si Imam al-Bukhari laylata Eid al-Fitr. Namatay si Imam al-Bukhari sa gabi ng Eid al-Fitr. Bukas Eid na. Nung gabi na to, yung gabi ng Eid na yun, bago pa mag-Eid, ay namatay si Imam al-Bukhari sana 256 sa Hijrah. Sana 256 sa Hijrah. Mata wahidan ghariban an baladihi al-asli. Namatay si Imam al-Bukhari na hindi namatay sa kanyang balad, sa kanyang lugar ng kapanganakan, dahil nga nakalabas siya doon. Walakin na zikrahu mala'at dunya syaqan wa ghamdan. Pero ang kanyang pangalan ay napuno niya ang buong mundo, syaqan wa gharba, dahil dinig ang pangalan ni Imam al-Bukhari sa lahat ng sulok ng mundo nito na may Muslim. Lahat ng kamusliman, kahit pa ang mga mukhalif, ay narinig na nila ang pangalan ni Imam al-Bukhari. Tuwfiya laylat as-sabt, namatay siya sa gabi ng Sabt, inda salatil isya, sa salat al-isya, laylat al-fitr, gabi ng fitr, bago pa mag-umaga sa fitr. Wa dufina yawm al-fitr ba'da salati adh-dhuhr, at nailibing naman siya yawm al-fitr, pagkatapos ng salat al-dhuhr, yawm as-sabt. At yan ang kamatayan ni Imam al-Bukhari. So sana meron tayong mga napulot na aral patungkol dito sa kwento ni Imam al-Bukhari, at napahaba ata ang ating kwento. Huwag natin kakalimutan sa Ramadan, bilang paalala lamang, na ito ay paalala lamang, sayang gamitin na natin ang oras na to, na etong Ramadan, ang pinakahuwag natin kakalimutan pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang siyam,
pag-aayuno, qiyam, ang pagtatayo ng pagdarasal katulad ng tarawih, ang qiraat al-Quran, pagbabasa ng Quran, ang it'am, ang pagbibigay ng sadaka, ang pagpapakain sa mga nag-aayuno sa iftar, al-umrah fi baitillahil haram, ang umrah, kung sino man ang may kayang mag-umrah, at huwag din natin kakalimutan ang i'tikaf fil ashril awakhir min Ramadan, ang i'tikaf sa huling 10 araw sa buwan ng Ramadan. At ako ay humihingi ng paumanhin dahil mahigit 1 oras ang nakuha ko sa inyo at nakaligtaan natin ang pagbabasa ng Quran. Iba inshallah sa mga susunod ay iiklian na lang natin ng kwento inshallah para naman masamba natin ang Allah sa mga oras na to sa pamamagitan ng mga nabanggit natin mga pagdarasal. Hada wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, tabarakallah. Ang napakalino po na sinabi nga ng ating Sheikh, ang higit sa 1 oras ay sapat po para sa lahat ng tagapakinig na maunawaan at magkaroon sila ng matibay na pundasyon hinggil sa kaalaman sa kasaysayan at kwento patungkol kay Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Maraming salamat po ya Sheikh sa inyong napakahalagang naibahagi sa tanghaling ito at mashallah, tabarakallah. Ang paksa ngayong araw ay isa sa mga pinakadakilang paksa na kung saan naging pamana sa atin ng ating Sheikh dahil ang ikinuwento niya ay patungkol sa isang dakilang imam na si Imam Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari na naging dahilan o isa siya sa mga tagapagtaguyod at tagapagdala ng sunnah ng Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tulad nga po ng nabanggit na ating Sheikh, ang isa sa pinakamahalagang bagay na dapat natin alalahanin dito sa buwan ng Ramadan ay yun ang pagbabasa ng Quran. Subalit ang tinalakay natin ngayon ay patungkol sa imam. Ang gusto lang natin dito ay magkaroon tayo ng pagninilay doon o kumbaga magkaroon tayo ng pagkatuto doon sa gawain ng mga salafus salih rahimahumullah na mahinuha natin yung kwento ng kanilang pamumuhay. Ito po ang isa sa pinakamalaking motibo natin sa programang ito na matutuhan natin yung mga pamamaraan nila sa buwan ng Ramadan. At bago natin po buksan ang question and answer at lahat ng mga nais mag-raise ng kanilang katanungan, pinapaalalahanan po natin ang lahat ng mga taga-subaybay na i-share po natin ang live na to. I-share po natin yung post na naka-public at yung pinakang tumatak na natutuhan nyo sa paksang ito ay isali nyo doon sa inyong caption. At kung sino man yung may pinakamagandang caption na naaayon doon sa ating paksa ay siyang mananalo sa ating sharing contest. So ngayon, sisimulan na po natin ang Tanong ng Bayan. Kung may katanungan po kayo at nais nyo ipahayag, maaari nyo pong isulat, i-comment sa ating comment section ng Facebook page ng Al-Jalisus Salih, The Good Companion Incorporated. At mababasa po yun ng ating butihing Sheikh. So Sheikh, merong katanungan po dito. Ang isa sa raise na katanungan ay patungkol doon sa hatol, hinggil po doon sa panaginip. Nabanggit niyo po doon ang 3 pangyayari na napanaginipan ng ina ni Imam Bukhari rahimahullah, ang Propeta Ibrahim alaihi salam, gayon din ang panaginip na kung saan nakita ng isa sa mga kasamahan ni Imam Bukhari, si Imam Bukhari at ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at yung isa pang kwento patungkol sa pagkaraan ni pagkaraan ni Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. So ang nais lamang pong motibo ng soal na ito ay ano po yung hatol doon sa panaginip at paano po natin natutukoy o paano natin nalalaman yung
nava-validate yung panaginip kung ito ay totoong panaginip na mula sa Allah o ito ay panaginip na, mula sa, um, shaytan. Ah, Alhamdulillah, patungkol sa panaginip, una, banggitin muna natin yung panaginip ng mga anbiya. Kapag ang mga anbiya, ang mga rasul ay nanaginip, ang kanilang panaginip ay wahy. At yun ang paniniwala natin at walang bida doon. Ang kanilang mga panaginip ay wahy mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag may nakita sila sa panaginip, ibig sabihin, ito ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala at hindi maaaring maging mula sa syaitan. So wala na tayong usapan patungkol sa panaginip ng mga anbiya. Lapas doon, yung panaginip nating mga tao. Yung mga panaginip nating mga tao ay minsan ay maaaring may mga kahulugan. Minsan, mas madalas yung walang kahulugan yan. At yung mga may kahulugan ay may mga tao na kayang bigyan ng kahulugan yung mga panaginip. Pero ang mga taong ito, kailangan nasa kanila din yung mga magagandang katangian tulad ng takwa, takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay mga mananampalataya, sila ay mga mga totoo yung kanilang mga pinagsasabi at hindi mga sinungaling. Kasama sa mga ano. At hanggang ngayon, may mga nagsasabi na maaaring may mga tao may alam sila sa kahulugan ng mga panaginip na mga tao, yung mga nakikita nila sa panaginip. Pero, ito yung madalas. Lalong-lalo na sa lugar natin dito sa Pilipinas. Wallahu ta'ala alam. At hindi lang dito sa Pilipinas. Kumbaga, ito yung karamihan na yung ibang mga nagtatakbir, yung binibigyan nila ng kahulugan yung panaginip, mas marami na ngayon yung sinungaling sa kanila kaysa sa yung nagsasabi na totoo. So, bagamat hindi natin sinasabi na ang lahat ng panaginip ay walang kahulugan, pero kung mayroon kang napanaginipan na magandang panaginip, huwag mo nang ipagkukwento. Pwede mo namang isipin na maganda ang kahulugan nito. Dahil yung mga pwedeng maaaring pagkwentuhan mo ay magbigay ng mga hindi magagandang kahulugan patungkol sa panaginip na yun. So kahit pa may mga tao na ngayon na kaya nilang alamin yung kahulugan ng panaginip na yun, hindi naman nakakahulugan na yun na mismo yung mangyayari. Hindi yun ang nakahulugan na yun na yung magiging kadar ng tao, di kaya ay mababago niya yung kadar na naisulat na sa Al-Lawh Al-Mahfuz. Pero kasama yun sa mga ilhamat, kumbaga mga magagandang balita mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Ng kasagutan ng ating sheikh at nawa nagkaroon tayo doon ng kaalaman hinggil sa hatol ng ating relihiyong Islam patungkol sa pananaginip. Gayon din ang pagpapaliwanag ng panaginip ng mga propeta at panaginip ng mga karaniwang tao tulad po natin. So maraming salamat po Sheikh. Para sa pangalawang tanong na naipadala po sa amin, doon po sa inyong pagsasalaysay sa kwento ni Imam Bukhari, ay gusto lamang na itanong ng isang sail ang hinggil sa katayuang panlipunan ng Imam Bukhari hinggil sa pag-aasawa. Dahil dito po lumilitaw yung konsepto na bakit kaya ang ilan sa mga aimma ay hindi pumasok sa mundo ng pag-aasawa at kumbaga po ay yung pag-aatupag nila sa pag-aaral, pananaliksik ng kaalaman. At ano po ba yung implikasyon po nito sa pagiging imam nila? May naisulat na libro. Yung libro na yon, inipon niya yung mga imam na namatay na walang asawa. Maraming mga imam na hindi nag-asawa dahil naabala sila sa pagsasaliksik ng kaalaman at sa pagtuturo. Ngayon, may may pinag-usapan sila dyan, saan nga ba ang mas mainam? Maabala ako sa pagsasaliksik ng kaalaman o mag-asawa ng maaga?
Una sa lahat, ay hindi natin kayang i-compare ang sarili natin sa mga imam na yon. Na yung takot nila sa Allah subhanahu wa ta'ala ay lubos na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Totoong takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung hindi man sila mag-asawa, ay talagang yung oras nila, lahat ng oras nila, ay lahat sa pagsasaliksik ng kaalaman, lahat sa pagdarasan. May na mga nababanggit nga na buong gabi itinatayo nila ang sala. Buong gabi na hindi sila natutulog o matulog man ng kaunti. Na buong umaga nag-aayuno sila. Na minsan na oras pa nila, lahat ng pagtuturo, yung mga naisulat nilang libro, yung mga naikwento patungkol sa kanila, na mubarak yung kanilang oras dahil sa kanilang paniniwala sa Allah at yung kaya nilang pigilan yung kanilang sarili sa fitna. Sa panahon natin ngayon, kung tayo ay tatanungin, ano nga ba ang mas mainam, mag-asawa o magsaliksik muna ng kaalaman? Ano naman yan eh? Kumbaga, case by case cases, basis naman yan eh. Kumbaga, depende sa, ala hasabi hal as-sa'id, ala hasabi hal as-shakhs. Depende sa kalagayan ng tao. Ngayon, halimbawa, kung hindi mo kayang pigilan ang sarili mo sa fitna, na baka naman kapag nagsaliksik ka ng kaalaman, sa pagsasaliksik mo mismo ng kaalaman, ay mahulog ka mismo doon sa fitna habang nagsasaliksik ka ng kaalaman. So bakit hindi ka mag-asawa? Kung kaya mo namang pigilan ng sarili mo sa fitna, ay bakit hindi ka rin magsaliksik muna ng kaalaman at matapos ito? Pero para sa akin lang, sariling opinion, wala namang problemang ipunin mo ang dalawang ito. Mag-asawa at magsaliksik ng kaalaman. Walang problema kung papayagan ka ng iyong asawa. Marami akong makakilala at sariling experience, may makakilala din ako na yung sa sarili ko ring experience, hindi ako matanggap-tanggap sa Saudi. Mga 5 taon, 6 na taon akong nasubok mag-apply, hindi ako natanggap. Pero nung nag-asawa ako, saka lang ako natanggap. At may kakilala rin ako na kasalukuyang nag-aaral ngayon na hindi rin matanggap-tanggap na napakatagal na nag-apply, pero nung nag-asawa, saka lang natanggap. Meron pang ibang mga tao na ganun din yung mga nangyari sa kanila at hindi nakapigil sa kanila yung pag-aasawa sa kanilang pag-aral. So kung kaya mong ipunin, bakit hindi mo ipunin? Nakuha mong lahat ng kabutihan. Yun naman ang maganda, al-jama' bainal khayrain. Nakakuha ka na ng diploma dahil sa pagsasaliksik ng kaalaman at nakakuha ka ng mga kaalaman at maaga ka pang nakapag-asawa na naalagaan mo iyong sarili. Napakahalaga po sa ngayon. Kaya hindi ko masabi na mas mahalaga yung pagsasaliksik ng kaalaman, lalo sa Pilipinas. Marami pong kabataan ngayon ang nakukuha ng fitna na kung hindi natin pangalagaan ng mga kabataan na ito at pigilan sa pag-aasawa dahil sa pagsasaliksik ng kaalaman, ay baka makuha ng hindi mga Muslim ang mga kabataan na to, mga dalaga na to, dahil sa naging abala tayo. So kung kaya natin namang ipunin, bakit hindi natin ipunin ang dalawang kabutihan na to? Wallahu ta'ala a'lam. Yun ay sariling opinion po. MashaAllah, tabarakallah. Yung pong opinion nyo ay higit pa sa isang opinion sapagkat karamihan sa mga tagapakinig natin ngayon ay kabataan na MashaAllah, mga talibul ilm at may mga kagustuhan din na pumasok sa mundo ng pag-asawa. Yung Sheikh, balik lang po doon sa tanong. Yung klarifikasyon na magmumula po sa akin, personal na magmumula sa akin, ang isa sa aking narinig ay ang dahilan kung bakit hindi pumasok sa kalagayang pag-aasawa ang ilan sa mga ima ay mayroon silang alipin. At ito po ba ay may katotohanan? Meron silang Alipin po. Alipin. Wallahu ta'ala alam. Pero dahil kailangan nating basahin din yung sa mga istorya patungkol sa mga imam, kung ganun ang dahilan, kung meron ba silang alipin. Pero gaya ng alam natin sa hukom na patungkol sa alipin, na pwede naman gawin ng lalaki sa kanyang alipin yung maaari niyang gawin sa kanyang asawa. Pero yung mga imam ba, ganun yung dahilan kung bakit sila walang asawa? Si Imam al-Bukhari, nabanggit natin dito nung kausap niya si Muhammad ibn Abi Hatim, na sinabi niya na ako ay may asawa at may mga katulong at may asawa. So may asawa naman si Imam al-Bukhari. Pero yung ibang imam, wala akong narinig na yun ang naging dahilan kung bakit wala silang mga asawa.
Wallahu ta'ala alam, dahil patungkol naman sa yung mga narinig kong dahilan ay patungkol sa kanilang pagsasaliksik ng kaalaman, yung pagiging abala nila sa pagsasaliksik ng kaalaman at pagtuturo. Wallahu ta'ala alam kung isa yun sa mga dahilan kung mayroon silang alipin, hindi ko nabasa talaga. Alhamdulillah, wadih. Malinaw po ya Sheikh at maraming salamat po sa iyong kasagutan. Bilang panghuli po ay doon po sa mga nasabi ng ilan sa mga salaf yung kanina na ang kaalaman ay hindi kusang dumarating. Kinakailangan itong paglaanan ng panahon at puntahan. Ah, Karamihan din po sa ating mga taga-subaybay ngayon ay mga tullabul ilm at bilang talibul ilm din po ay humihingi po kami sa iyo ng payo o ng magandang, kasagutan hinggil sa tanong na ito. Ano po ba yung dua na maaari niyong mai-recommend o maaari niyong ibahagi sa amin, i-share sa amin na maaari naming, isali sa aming mga dua sa kasagsagan ng pangangalap, sa kasagsagan ng talabul ilm at maaari naming panghawakan bilang, dua para sa aming, journey sa pag-aaral. Patungkol naman sa dua, ang katanggap-tanggap na dua ay yung dua na una sa lahat ay naiintindihan mo. Pangalawa ay yung nasa puso mo. Kasama yan sa mga dahilan para maging katanggap-tanggap ang ating mga dua. At marami namang dua na nabanggit warid sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katulad ng Allahumma zidni ilma, katulad halimbawa ng Allahumma infa'ni, Allahumma allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani wazidni ilma. Marami namang mga dua na nabanggit sa hadith patungkol dyan. At pwede rin naman yung mga dua na sarili nating dua. Kung halimbawang may dua tayo sa kanya-kanya tayo kasing kalagayan. So kung mayroon tayong mga dua na kung halimbawa sa ating wika na o sa sarili nating kalagayan, yung mismong kahilingan natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay yun na mismong hiningin natin dahil yun ang tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mas nangangailangan ka, mas katanggap-tanggap ang iyong dua. So halimbawa, sa mga tullabul ilm na hindi pa natatanggap sa Saudi Arabia o sa mga abroad na gusto niyang pag-aralan, ay palagi niyong hilingin sa Allah subhanahu wa ta'ala na matutunan nyo ang kanyang relihiyon kahit saan. Hindi lang natututunan ang relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Saudi. Pero bakit nga ba pinipili natin sa Saudi? Una sa lahat, dahil malapit ito sa Madina at saka sa Makkah. Na kung gusto natin mag-umrah, napakalapit lang. Sa Madina, kung gusto natin bibisita, napakalapit lang. Pangalawa, ay libre. Wala ka nang gagastusin. Sa ibang paaralan, ikaw pa ang magbabayad. So, kung hindi man natin makuha at hindi man ibigay sa atin ng Allah ang pag-aaral sa Saudi, ay hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ituro niya sa atin ang kanyang relihiyon kahit saang lugar pa. So, kung ano man ang kalagayan mo, kung ano man ang kahilingan mo, ay kung ano man yung pangangailangan mo, dahil yun ang katanggap-tanggap sa Allah, habang ang iyong dua ay taos-puso ang iyong paghiling dito, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay naiintindihan niya ang lahat ng wika. Pero maganda na may saulong din natin ng mga dua ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Ay hinihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga tullabul ilm ay bigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tawfiq at turuan ng Allah subhanahu at gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa nas'alullaha lakum as-sabat wa nas'alullaha lakum mazid at-raghbah fil ilm wa nas'alullaha lakum wa lana al-mazid fil juhd fi talabi al-ilm. Na'am, Allah. Mashallah, tabarakallah. Qulu amin ya shabab. Amin, mashallah. Maraming salamat po Sheikh sa napakabuting payo at alhamdulillah, tabarakallah, ang naging talakayan natin ngayon ay higit na mas naging makabuluhan sapagkat nagkaroon tayo ng palitan ng mga ideya, mashallah. Ngayon, para sa pagpapatuloy ng palitan ng mga ideya, dumako naman po tayo sa tanong ni Sheikh. Ako naman magtatanong ngayon.
Opo, Sheikh. Narito po sa inyong Ang mga tanong screen. natin, para sa mga tagapanood, i-review nyo itong video na to at hanapin nyo ano ang buong pangalan ng libro ni Imam Al-Bukhari, ang Sahih Al-Bukhari. So yun ang tanong natin inshallah, ano ang buong pangalan, kompletong pangalan ng libro ni Imam Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari. Mashallah, tabarakallah. Alhamdulillah, maraming salamat po sa lahat ng nanood at sumubaybay sa ating unang episode ng The Golden Goals of Ramadan as Salafus Saleh, Series 2, The Imams of Hadith, na kung saan nakafocus sa buhay at kahigitan ni Imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. At maraming salamat din po sa ating butihing Sheikh na hindi nakalimot sa ating napakahalagang programa ngayong hapon. At biyayaan gantipalaan nawa kayo ng Allah Azza wa Jal sa inyong kaalaman at dedikasyon at doon sa inyong pagbabahagi sa amin. Allahumma amin. At inshallah biznillah, samahan niyo po kami bukas sa kaparehong oras, 1:00 hanggang 3:00 para sa kwento ni Imam Muslim bin Al-Hujjaj, kung saan makakasama natin ulit si Sheikh Abdullah Pendugar. At Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po sa atin.